Sinimulan na ng mga mambabatas mula sa Senado at Kamara de Representante ang Bicameral Conference Committee meeting para talakayin at himayin ang 2026 Proposed General Appropriations Act. Ang BICAM na naka-livestream ay sinasagawa sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, Metro Manila. Sino-sino ang mga dumalo at hindi sa BICAM? Mula sa PICC sa Pasay City may live report si Mean Corvera. Weng, line by line ang ginagawa ngayong pagbusisi ng Kamara at Senado doon sa mga probisyon sa panukalang budget. Yan ay para matiyak na ang lahat ng pondo ng taong bayan ay magagamit sa tama at hindi mailalaan sa mga questionableng programa kabilang na ang flood control projects. Umarangkada na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee para sa magkakaibang probisyon ng Kamara at Senado sa panukalang pambansang budget sa 2026. Gaya ng pangako ng mga mambabatas, naka-livestream ang BICAM deliberations na ginawa sa PICC. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa na ginawang livestream ang BICAM matapos madiskubre ang anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, titiyakin nilang ang ipapasang pondo para sa susunod na taon, direktang mapapakinabangan ng taong bayan at hindi mauuwi sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Siguraduhin natin na ang pambansang budget para sa taong 2026 ay magsisilbing daan sa pag-angat ng buhay ng bawat Pilipino. Ipakita natin sa kanila na hindi lang katang-isip ang isang gobyernong matino, bukas at kumikilos ng tama. Patunayan nating lahat na hindi natin pababayaan ang kanilang mga pangarap. Apila niya sa mga kapwa mambabatas, idaan ang debate sa mahinahong diskusyon. Pakinggan natin ang bawat pananaw ng may paggalang sa isa't isa. Alalahanin natin na ang budget na ating ipapasa ay huhubog sa buhay ng milyong-milyong mga Pilipino na sa susunod na taon. Panatilihin nating malawak ang ating pananaw lampas sa mga suliranin ng kasalukuyan tungo sa isang mapayapa at masaganang kinabukasan para sa ating mga kababayan. Pagtiyak naman ni House Appropriations Chairman Micaela Sonsing, kaisa sila ng Senado para sa malinis na budget, katunayan naka-line by line ang lahat ng kontrobersyal na pondo gaya ng DPWH. Sa bersyon ng Kamara sa 881.3 billion na pondo ng DPWH para sa 2026, inalis ang 255.5 billion na pondo para sa flood control at inilipat sa education, agriculture at health sector. Ginawa po ng inyong Kongreso ang lahat para siguraduhin na ang budget ay transparent, malinis at may sapat na safeguards para siguraduhin hindi ito maaaring maabuso. Pinapangako po ng inyong Kongreso na ang budget para sa taong 2026 ay mararamdaman ng bawat Pilipino, na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at ng ating bansa, na ito ay isang budget na inyong mapagkakatiwalaan. Una namang inungkat ni Senator Bongo sa BICAM ang pondo ng PhilHealth. May utos anyang Supreme Court na ibalik ang 60 billion na pondo ng ahensya sa National Treasury, pero ngayong 2025, zero ang budget ng PhilHealth. Dapat din anyang ibalik ang inilaang budget para sa PhilHealth ngayong taon dahil ito ay para sa may sakit ng mga Pilipino. Refund po ito. Ibig sabihin, dapat sana'y magamit ka agad ito. Ginawa pong appropriation na sa 2026. How about the 2025 na zero? Ilan po kayang mga pasyente ang na-deprive naman po doon sa zero budget po ng PhilHealth noong 2025? Kaya po, isa sa dahilan na hindi po ako pumirma noong 2025. Maybe ma-address po ito ng BICAM. Paano po yung double whammy na yon? Nasa syntax law po itong earmarking, about 200 billion pa po mahigit ang hindi nabibigay since 2023.
Weng, sa BICAM kanina, kumpleto yung 12 House contingent, pero sa panig ng Senado, 7 lamang yung dumalo dito sa Bicameral Conference Committee deliberations. Sa inaasahan na absent pa rin, gaya ng inaasahan, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na isa sa mga Vice Chairman, at sa minority block, kasama niyang absent ay si Senator Jinggoy Estrada na una nang tumangging sumipot sa deliberasyon. Bukod dyan, absent din sina Senator J.B. Ercito na dahil siya ay halos kalalabas lang ng ospital, kasama si sa Senator Camille Villar at si Senator Pia Cayetano. Sa sabi ng chairman na sa Senator Win Gatchalian, tuloy-tuloy ang gagawing line by line na prepaso ng BICAM at ito ay tatagal hanggang bukas. Pero kung hindi raw matatapos ay posibleng ituloy ito hanggang Lunes. Sa ngayon, yung inaaprobahan pa lang yung pondo ng Department of Education, ang tanggapan ng Secretary at ilang attached agencies. Ang DepEd ang may pinakamalaking alokasyon dito sa pambansang budget. Yan ay sa version ng Senado. Weng. Mayan, na-cover mo previously yung mga BICAM dun sa mga nakaraang budget ng gobyerno. Ano ang kaibahan dito bukod dun sa live stream sila? Kasi kahapon dun sa guesting ni Senator Amy Marcos sa Ganang Mamamayan, sabi niya more on pleasantries, bulungan, kainan lang ang nangyayari sa BICAM. Gaano ang kaibahan ngayong taon na ito sa obserbasyon ninyo? Ngayon talaga, Weng, line by line na binubusisi. Halimbawa kanina, inuna ang isa lang yung DepEd dahil may malaking magkaibang probisyon yung Kamara at Senado. Yung Senado yung may pinakamalaking increase, ang unang isinalang yung budget ng kalihim ng DepEd. Inisa-isa talaga yan, hindi tulad ng mga nakaraang BICAM hearing na magsisimula lang, magkakaroon lang ng opening speech yung House Appropriations Committee Chairman tsaka yung Chairman ng Senate Committee, at yan ay gagawin ng closed door. Pero ngayon, lahat ng detalye ng budget ay iniisa-isa ng mga mambabatas. Babanggitin muna yung ipinasang version ng Senado o ng Kamara mula doon sa panukala ng Malacanang, ay idedetalye nila kung ano yung ginawa nilang pagbabago, yung kung itinaas ba o binawasan, at kung ibabanggitin naman ng Senate contingent yung kanilang ginawang amendments. Kung nagpareho na at nagkasundo na sila na baguhin yung ilang detalye, ay merong naghahain ng motion para aprobahan na yung bawat departamento. So, kung line by line, sabi niya nga, sisikapin matapos bukas, pero dun sa tagal ng diskusyon, yung posibilidad na matapos ito in time para doon sa inaasahang paglagda bago matapos ang taon, nandun ba yung posibilidad na ma-delay ito, Mayan? Tinitiyak ng House at Senate contingent na hindi magkakaroon ng delay sa pag-aproba ng panukalang budget, at yung raratipikahan nila doon sa December 22 bago yung mag-adjourn ay yung final version na at hindi magkakaroon ng reenacted budget. So, ngayon ba ay tuloy pa din yung kanilang Meeting o nag-adjourn na at itutuloy na lang bukas? Hindi, Weng, hanggang hating gabi ay itutuloy ng Senado at Kamara itong pagtalakay sa BICAM, at kung ano yung matalakay nila, ipopost yan sa website ng Kamara at Senado, at bukas ng hapon itutuloy yung anumang maiiwan doon sa kanilang aaprobahang mga detalye ng budget. Okay, maraming salamat, Mayan Corvera, nag-uulat ng live mula sa PICC.